Kumusta kayo mga ka-farmers? Isa na naman pong napakagandang topic ang ating pag-uusapan. Isa na naman pong napakagandang idea ang i-share ko, ibabahagi ko sa inyo sa video ito. Tungkol pa din po ito mga kapatid, mga ka-farmers sa feed formulation. Yan, napakahalaga po nito, lalong-lalo na po kung tayo ay may mga alagang manok, maging baboy, sa ating backyard o sa ating bahay o sa likod bahay. Yan, ang feed formulation po kasi mga kapatid, mga ka-farmers, ay may components yan. May tinatawag niya na 5 components. Yan. Isa-isahin po natin pero po yung isang components lang po ang pupukusan natin ngayon. Yung pong tinatawag na fixed ingredients. Ito po yung sa mga mineral. Yan. Ang 5 components po kasi mga kapatid ay unahin ko na po dyan ang carbohydrates. Yan. Pangalawa po dyan ang protina, yung mga amino acids nga. Pangatlo ay ang vitamins, then pang-apat fats, then yung mineral. Ito pong mineral, ito po ang medyo ibabahagi ko sa inyo dahil parang hindi aware ang iba sa atin tungkol sa mga mineral. Napakahalaga po ng role, unang papel ng mga mineral sa kalusugan ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na po ang manok at saka ang baboy. Ngayon po, isa pong mineral ang ating pag-uusapan o pagkikwentuhan sa episode na to o sa video ito. Ito po ang asin o sodium chloride. Yan. Malamang ngayon lang po ito napakinggan ng asin o ang sodium chloride ay napaka-importanting sangkap sa ating feeds. Yan. Hindi po yan dapat wala doon. Napaka-importante po ng role o ng papel ng sodium chloride sa kalusugan ng ating mga alagang manok at ang baboy. Yan. Ang sodium chloride po, yan po ang asin. Yan po ang dalawang mineral na yan, ang sodium din ang chloride. Nasa asin po yan. Kaya hinahaluan po natin ng asin ang ating minimix o ginagawang feeds o sa ating feed formulation. Mga kapatid, mga ka-farmers, kapag ito po ay kulang sa mineral, lalong-lalo na po itong asin, itong sodium chloride sa ating feeds o sa kalusugan ng ating mga alagang hayop, ang nagiging sanhi po niyan ay nagiging matamlay o yung listless o dull na tinatawag. Matamlay po ang ating mga alagang manok, madali po silang tamaan ng mga sakit dahil humihina po ang kanilang immune system. Ang kanilang kalusugan ay mahina once na kulang po yan sa sodium chloride. Kaya po, ang asin ay huwag niyong kakalimutan yan sa pagkain o sa ginagawa nating pagkain, minimix natin pagkain ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo nga po itong manok and ang baboy. Ngayon po, siyempre po may tamang ratio po yan. Dahil ang asin, pag nasobrahan po natin yan, instead na makatulong sa health ng ating mga alagang hayop, ay baka makasama lang. Dahil pwede pong malason, umamatay ang ating mga alagang hayop pag yan po ay sobra. Tandaan po natin, lahat po ng sobra ay masama. Ganun din po sa mga ingredients ng ating mga feeds o sa ginagawa nating feeds. Ngayon mga kapatid, based sa mga research ko dyan, sa pag-aaral ko dyan, ang asin po, ang inclusion niyan, o ratio niyan sa pagmimix natin ng feeds, unahin ko na po sa baboy, yung sa piglets, sa maliit pa po itong baboy yan, sa piglets, 0.90% ang ratio niyan o inclusion niyan. Example, ay nagmimix tayo ng 10 kilo na starter feeds for piglets. I-multiply lang po natin sa 0.90%. 10 kilos times 0.9%. Isabihin, ayan, 0.09 kilos o 90 grams ang ilalagay natin. Tama ba? 90 grams nga ang ilalagay natin na asin o ihahalo natin asin sa minimix natin pagkain ng ating piglets. Sa manok naman po, sa chicks o yung sa mga baby chicks o sa mga sisiw, 0.50 naman po yan. Madaling sabi, kung 10 kilo ang ating minimix, 10 times 0.5%, yan, 0.05 kilos, 0.5 kilos, yan, equivalent of 50 grams. Okay, tuloy natin mga kapatid. Baka tayo magkamali sa ating sinasabi. Tama, 50 grams po ang inclusion yan sa chicks
o sa BB chicks o sa mga sisiw. Sa madaling sabi po, pag 10 kilo ang minimix natin na feeds para sa ating mga sisiw, multiply natin yan sa tawag dito sa 0.5 o sa 0.50%. Kaya lumalabas po dyan ay 10 times 0.50%, yan 0.05 kilos or 50 grams. Okay, sa broiler grower naman, sa malalaki ng mga manok, the same din po ang inclusion niyan o ratio niyan 0.50%. Din sa layer hens, yung mga paitlogin natin mga manok ay the same pa rin po yan, 0.50%. Umiiba lang siya doon sa piglets o sa baboy na 0.90 o 90 grams kung sa 10 kilong ginagawa nating feeds. Mas mataas po. Mas marami pong binibigay nating sodium chloride doon o asin sa baboy. Yan. Okay. Sabi ko nga, pag sobra, masama. Pag kulang, masama din. Kaya kailangan eksakto po ang ratio na inclusion ng ating ingredients na minimix natin sa ating mga ginagawang feeds o pagkain ng ating mga alagang hayop. Ulitin ko po, pag sa baboy po, piglets ay 0.90% ang ratios yan, ang inclusion yan. Then sa mga manok, sa sisiw, sa grower, o sa layer, the same po sa tatlong yan, 0.50 o 0.50% ang inclusion yan. Yan po, wag po natin susubrahan at wag naman po natin kukulangan. Dahil po, pag kulang naman po yan, lalong-lalo na po, ang ginagamit nating mga ingredients ay mababa sa sodium. Nako, malaki po ang effect niyan sa health ng ating mga alagang manok o baboy. Magiging mahina po sila, matamlay. Makikita nyo po ang mga manok natin na matatamlay versus doon sa tamang ratio na masisigla ang ating mga manok. Kasi po, sabi ko nga, pag yan ay kulang, dahil napakalaki po ng kanyang role, napakalaki ng role ng asin o ng sodium chloride sa health ng manok, itong dalawang mineral na to. Kaya po dapat eksakto o tama ang timbang o ratios na dapat nating mailagay. Kung natin susubrahan dahil poisonous po ang asin o ang sodium chloride, pwede pong makalason yan, pwedeng makasama sa kalusugan ng ating mga alagang hayop, lalo-lalo na po ang manok o ang baboy. Sayang po ang ating effort sa pag-aalaga. Instead na maging maganda, nagiging negative yung effect niya doon sa paghalo natin ng mali sa mga ingredients doon sa ating feeds. Okay, mahalaga po yan. Kaya ko po ito ginawang topic kasi marami din nagtatanong sa akin yan, bakit may asin daw yung ang aking mga pinopost o ginagawang video sa feed formulation. Malaki po ang role niyan. Lahat po ng ingredients na pinalagay ko sa feed formulation ko ay dumaan po sa pag-aaral yan. Nag-research po tayo diyan kung anong mga kanilang pakinabang o contribution o role sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Kaya po natin nilalagay yan. Yan. Hindi po basta-basta nilalagay yan dahil gusto ko lang. Una, nakikita ko lang. Dumaan po yan sa mga research, then sa pag-aaral. Then in-apply ko ng actual, then ipinakain ko ng actual sa aking mga alagang hayop. Naging maganda po ang resulta. Kung gusto niyo po pala na mapatunayan yan, ay available naman po yan sa internet. Pwede po nating i-research po yan kung wala kayong libro tungkol sa poultry o sa feed formulation. Click nyo lang po, hanapin nyo lamang po ang salt sa internet. Type nyo lamang po ang salt, benefits of salt in poultry feeds o poultry animals. Lalabas po doon ang mga pakinabang noon. Mahirap pong isa-isa kasi napakadami pong research yan, napakahaba po ng explanation yan. Ang ipinapaliwanag ko lamang po sa inyo ay based doon sa abot ng aking nabasa at sa actual ko ng sinubukan o subok na. Yan, ulitin ko po sa inclusion sa rations. Ulit-ulitin ko to baka magsubra tayo, makasama pa sa health ng ating mga alagang hayop. Eksakto po ang kailangan natin mailagay. Okay, sa piglets ay 0.90% ang inclusion niyan. Sa mga manok, mapasisiw man yan o malaki na, o sa layer o yung paitlogin natin mga manok ay 0.50%. Sa madaling sabi, kung sa mga manok tayo gumagawa ng feeds, nagmimix ng feeds, kung 10 kilo yan, multiply sa 0.50%, ay lalabas dyan na 0.05
kilos or 50 grams. Okay? Kaunti lang naman po ang inclusion yan o ang nilalagay nating asin. Masubra naman, sabi ko nga, poisonous yan, makakasama sa health ng ating mga alagang hayop. Ngayon, tawag dito, kung kayo po ay gusto pa lang na matuto sa feed formulation, i-comment nyo po dito sa video ito, dito sa napapanood nyo ito, kung anong klaseng feeds ang gusto nyo malaman o feed formulation, kasi marami po yan, starter, grower, layer, hog grower. Kung ano po ang gusto nyo, i-comment nyo lamang po dito para po pabigyan ko kayo ng link, mapanood ninyo, magkaroon kayo ng idea kung paano po ang pag-mix, yung proper mixing ng ating mga pakain sa ating mga alagang hayop, lalo na po sa manok and then sa baboy. Sana ay nabigyan ko na naman kayo ng napakasimple ngunit napakahalagang idea tungkol sa paggawa ng feeds o sa feed mixing. Masagalang paghahayupan po sa inyong lahat. My name is Jun Bubis Seriola. God bless you all.